Mga kapatid, kayo po ay aking inaanyahan na panoorin at pakinggan ang mensahe ng mensahero ng silangan. Mga video na kung saan ay nagbukas ng aking diwa at nasagot ang marami kong katanungan. Masayang bati sa sambayanang Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Sobrang totoo ang kasabihan na ang makakapagpaliwanag lamang ng isang aklat ay mismong ang may akda o ang author nito. Ngunit, paano kung wala na ang author? Ganyan po ang kalagayan ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Daang taon na ang nakalipas mula noong isulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere, ngunit hindi lubusang maunawaan ang mensahe at halaga nito hanggang sa kasalukuyan. Kapansin-pansin na ang mga nagtangkang unawain ang Noli Me Tangere ay direktang pumasok sa nilalaman ng aklat. Mabibigo sila sa ganyang paraan dahil ang nilalaman ng aklat ay hindi nagsimula sa panahon ni Rizal at hindi rin ito matatapos sa kanyang kapanahunan. Ang tunay na mga nilalaman at kahulugan ay tumutukoy sa mga pangyayaring libong taon na ang nakalipas bago pa man isilang si Jose Rizal at matatapos sa kaganapan ng mga nasusulat sa Revelation ng Biblia. Ibig sabihin, mabibigo ang sino man na ma-decode ang tunay na mensahe ng Noli at El Fili kung babaliwalain niya ang pamamaraan kung paano ito binuo ni Rizal. Walang sinumang historian ang nakabatid ng mas malalim na dahilan bakit pumunta si Rizal sa Espanya, Germany, Belgium at iba pang bansa. Ang tanging binibigyan ng diin bilang dahilan ay ang pagpapakadalubhasa sa larangan ng medisina, entomology o pag-aaral tungkol sa mga insekto at anthropology o pag-aaral tungkol sa mga tao. Pero matanong namin kayo, may kinalaman ba ang Greek, Latin at Hebrew Bible sa pagpapakadalubhasa sa medisina at pag-aaral ng mga insekto? Wala. Ang Greek, Latin at Hebrew Bible ay pwedeng may kunting kinalaman sa pag-aaral ng anthropology. Ngunit dahil isinabay niya ang Wandering Jew at Uncle Tom's Cabin, matibay na ang inaaral ni Rizal ay ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa panahon ni Noah. Ang kinalabasan niyan ay ang Noli at El Fili. Bigyan namin kayo ng halimbawa. Isang tauhan sa Noli Me Tangere ay si Pilosopong Tasio na nagsabi na walang purgatorio. Sa history, si Pilosopong Tasio ang naglalarawan ng isang karaniwang heretic na kumakalaban sa mga dogma, doktrina at tradisyon ng simbahan. Kailangang kilalanin din muna si Rizal, alamin ang kanyang angkan at unawain ang kanyang mga karanasan dahil yun ang humubog ng kanyang pananaw na ibinuhos niya sa kanyang mga libro. Sa madaling salita, kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa katayuan ni Rizal at balikan ang kanyang kapanahunan para maintindihan ang kanyang mga obra. Mula sa katayuan ni Rizal, doon pa lang masasagot ang mga sumusunod na katanungan. Ano ba ang mensahe na gusto niyang ihatid sa pamamagitan ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Bakit
una niyang inilabas ang No Limit Tangere sa Germany at ang El Feli naman ay sa Belgium. Magugulat kayo sa mga susunod naming revelasyon. Magsimula tayo sa panahon na malaki na si Rizal. Ito ang panahon na ang Pilipinas ay nasasakop ng mga Kastila. Ibig sabihin, namulat ang isipan ni Rizal sa katotohanan o realidad ng buhay ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Hindi po tayo mag-focus sa mga pagmamalupit ng mga Kastila, mga praile at gwardya sibil dahil alam namin na marami nang nakakaalam niyan. May dalawang impormasyon lang na huwag niyong kalilimutan. Una, si Rizal ay isinilang sa Calamba dahil babalikan po natin sa kasaysayan kung anong angkan ang kanyang pinanggalingan. Pangalawa, ang mga Kastila ay mga Europeans. Tandaan niyo po ang dalawang impormasyon na yan. Taong 1882, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Universidad Central de Madrid sa Spain. Sa ganung estado, nakahalubilo ni Rizal ang mga anak ng mga nasa alta sosyedad ng Espanya. Bilang estudyante ng kursong medisina, hindi maitatanggi na ang kanyang mga kamag-aral ay nanggagaling sa mayayamang pamilya, mga anak ng negosyante at mga ranchero gaya ng napapanood natin sa mga pelikula. Hindi natin pwedeng baliwalain na nagkaroon ng exposure si Rizal sa lifestyle ng mga Kastila. Ngayon, tandaan natin na ang transatlantic slave trade ay nasa kasagsagan pa ng mga panahong nasa Espanya si Rizal. Ang pagdukot ng mga African slaves ay pinangunahan ng Portugal at Spain at iba pang mga European powers. Sa ganong kalagayan, napaghambing ni Rizal kung ano ang mga Kastila dito sa Pilipinas at ano sila sa kanilang sariling bayan. Ang karanasan niyang ito ay nakapaloob din sa kanyang Mi Ultimo Adios or Last Farewell na tatalakayin natin sa susunod na video. Taong 1884 hanggang 1885, isang pagtitipon ng mga makapangyarihang bansa ng Europa ang ginanap sa Germany. Ito ay binuo at pinangunahan ng German Chancellor na si Otto von Bismarck. Sa makabagong panahon, ito ay mas kilala sa tawag na summit, gaya ng Asian Summit na pagpupulong ng mga bansa sa Southeast Asia. Napagkaisahan ng mga Europeyong bansa ang sistematikong pagsakop at pagkuha ng mga lupain at natural resources ng Africa. Ang kasunduang ito ay pinagtibay nila in the name of God Almighty daw at tinawag nilang General Act of the Berlin Conference. Nasa Espanya pa si Rizal habang ginaganap ang Berlin Conference sa Germany. Habang nasa Espanya, sinimulan niyang isulat ang unang bahagi ng No Limit Tangere. Paano naisip ni Rizal na isulat ang No Limit Tangere? Ang susi para maintindihan kung tungkol saan ang No Limit Tangere ay ang librong Uncle Tom's Cabin na isinulat ni Harriet Beecher Stowe. Ito ay napublish noong 1852. Ang Uncle Tom's Cabin ang naging inspirasyon ni Rizal sa kanyang pagsusulat ng No Limit Tangere. Tungkol saan ba ang nobelang Uncle Tom's Cabin at paano nito binago ang kasaysayan ng Amerika? Halimbawa ng mga pagbabago na pinaniniwala ang nangyari dahil sa Uncle Tom's Cabin ay ang pagkakahalal kay Abraham Lincoln bilang Pangulo at ang pagsiklab ng Civil War. Ang nobelang Uncle Tom's Cabin ay ang detalyadong paglalarawan ng sinapit ng mga aliping dinukot mula sa Afrika at ito ay pumukaw sa damdamin ng maraming Americans, lalong-lalo na ang mga nasa hilagang bahagi. Ngunit, taliwas naman ang nangyari o reaksyon ng mga Amerikanong nasa gawing timog o southern states. Nahati ang Amerika dahil sa usapin tungkol sa slavery. Ang mga pangyayaring yan ay nagsimula noong maipublish ang libro noong 1852. Taong 1860,
Tumakbo sa pagkapangulo si Abraham Lincoln at kanyang sinuportahan ang pag-alis ng slavery at pagpapalaya sa mga alipin. Dahil ang mga tao ay gising na dahil sa Uncle Tom's Cabin, naging popular si Lincoln at nanalo sa pagkapangulo. Taong 1861, formal na naupo bilang pangulo si Lincoln at dito rin nagsimula ang Civil War. Ang dahilan, hindi matanggap ng mga states na nasa timog or south na nanalo ang isang presidente na nagnanais na palayain ang mga alipin o mga slaves. Ang Civil War ay sa pagitan ng Northern States at Southern States of America. Ang kwento sa libro at ang mga sumunod na pangyayari ang nagbigay ng ideya at inspirasyon kay Rizal upang simulan ang Noli Me Tangere. Ginamit niyang pattern ang Uncle Tom's Cabin upang ilarawan ang colonialism, imperialism, at slavery. Ang kaibahan lang ng Noli ay ang pamamaraan ng pagkakasulat at ang lawak ng sinaklaw ng kwento. Ngunit pareho silang sumisentro sa pananakop at pang-aalipin na ginagawa ng mga Europeans. Kumbaga, ang Uncle Tom's Cabin ay senaryo sa Amerika, ang Noli Me Tangere naman ay paglalarawan ng pandaigdigang senaryo on a global scale. Ginamit lang ni Rizal bilang simbolo ang mga tauhan na nasa Pilipinas. Mamaya, ipapakita namin ang basis kung paano namin nasabi na pandaigdigan ang sinaklaw ng Noli Me Tangere. Taong 1886, isang taon matapos ang Berlin Conference, pumunta si Rizal sa Germany galing sa Espanya. Dito niya tinapos ang pagsusulat ng Noli Me Tangere. Bihira ang nakakaalam na gumamit si Rizal ng Greek, Latin at Hebrew Bible sa kanyang pagsusulat ng Noli Me Tangere. Maliban dyan, binasa niya rin ang librong Wandering Jew na sinulat ni Eugene Sue at nabanggit natin kanina ang Uncle Tom's Cabin. Isa lang ang ibig sabihin. Inaral ni Rizal kung anong lahi ang mga tao sa Uncle Tom's Cabin mula sa Biblia at sa Wandering Jews. Tandaan na ang nilalaman ng Noli Me Tangere ay tungkol sa slavery at colonialism. Tandaan din na isang taon pa lang ang nakakalipas mula ng pagkaisahan ng mga Europeans na agawin ang lupain mula sa mga Africans. Alam ba ni Rizal ang tungkol sa Berlin Conference kung saan pinagkasunduan ang pagkuha ng mga lupain sa Africa? Yes, paano namin nasabi yan? Ayon sa Philippine Embassy sa Germany, ang Café Bauer na ngayon ay Behrens Hotel ay matatagpuan noon sa kanto ng Unter den Linden at Friedrichstraße. Dito daw madalas nagbabasa si Rizal tungkol kay Kaiser at Otto von Bismarck. Tandaan na si Bismarck ang namuno sa pag-agaw ng mga lupain sa Afrika. Tila ba kinukumpirma lang ni Rizal ang mga pangyayari habang naririto siya sa Germany. Sa angking talino ni Rizal, agad niyang napagtanto na narito nga ang pinakautak ng pagdurusa ng mga Black Africans na nabasa niya sa Uncle Tom's Cabin. Yan ang sagot bakit dito ni Rizal tinapos at inilimbag ang Noli Me Tangere noong March 1887. Kung ang Uncle Tom's Cabin ay pinasabog sa Amerika, hangad ni Rizal na ang Noli Me Tangere ay tumama sa ulo sa Germany. Gamit ang tatlong klaseng Biblia, Greek, Latin, Hebrew at ang Wandering Jew, sa tingin nyo, hindi makikita ni Rizal kung sino ang mga tunay na Hebrews at Israelites na sinasabi sa Biblia? Sino ang oppressor at sino ang oppressed? Sino ang sinasakop at sino ang mananakop? Sino ang woman clothed with the sun at sino ang dragon na nasa Revelation? Diyan umikot ang kwento
na nakapaloob sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang istorya ni Crispin at Basilio ay hango sa Biblia. Sila ang archetype character ng lahi na sinakop at inalipin. Matapos mailimbag ang Noli, umuwi si Rizal sa Pilipinas noong August 1887. Ang pag-uwi na yon ay sinalubong ng balita na galit ang mga praile dahil sa Noli Me Tangere. Ipinag-utos ng Archbishop of Manila na ipagbawal ang pagkakaroon at pagbabasa ng Noli Me Tangere. Ang kautusan ay pinagtibay din ng Gobernador General. Ayaw talaga ng mga Kastila na magising sa kamangmangan ang mga Pilipino. Makalipas ang 6 na buwan, dahil sa tumitinding panggigipit, pinilit ng pamilya at mga kaibigan na umalis muna si Rizal sa Pilipinas. Bumiyahe si Rizal papuntang Hong Kong at Macau, mula sa Macau papuntang Japan, at mula sa Japan dumiretso na siya sa San Francisco, California. April 28, 1888, dumating si Rizal sa Amerika. Ayon sa kanyang liham kay Mariano Ponce, inilarawan niya ang isang pangyayari kung paano silang ipinasok sa quarantine kasama ang humigit kumulang 200 na Chinese. Nakakapagtaka umano na yung mga silk ng Chinese ay pinarelease na walang fumigation o anumang treatment habang ang mga tao ay nakaditine. Sinabi rin ni Rizal, nakapansin-pansin ang hatred o pagkasuklam ng mga puti sa mga Inchik. Ibig sabihin, kahit noon pa man, kinamumuhuyan na talaga ng mga Europeans ang mga Inchik. May 1888, tinanggap si Rizal sa British Museum. Dito niya natagpuan at kinopya ang librong Sucesos de las Islas Filipinas na inilimbag sa Mexico noong 1609. Ang librong ito ay maituturing na isang dokumentaryo na sinulat ni Antonio de Morga, isang abogado na nanungkulan bilang Deputy Governor ng Pilipinas noon. Sa annotated version, isinulat ni Rizal, "If the book Sucesos de las Islas Filipinas succeeds to awaken your consciousness of our past, already effaced from your memory, and to rectify what has been falsified and slandered, then I have not worked in vain, and with this as a basis, however small it may be, we shall be able to study the future." Kung tatagalugin po natin, ang sabi niya, kung magtatagumpay daw ang librong Sucesos na gisingin ang inyong diwa na maalala at maituwid ang mga mali at paninira, sa gayon, hindi na sayang ang aking pinagpaguran. Ito ang ating magiging basihan kahit gaano man kaliit para maintindihan ang hinaharap. Pansinin na ang sinasabi ni Rizal ay dapat daw ituwid ang mali at mga paninira na ginawa ng mga Kastila para maunawaan natin ang darating na panahon. Yan ang ginagawa ngayon ng Oferian Heritage sa munting maaabot ng ating kakayahan. Taong 1890, pumunta si Rizal sa Brussels, Belgium. May nais lang siyang kumpirmahin at pagkatapos noon, 1891, inilimbag niya at inilabas ang El Filibusterismo. Marahil nagtataka kayo, bakit sa Belgium inilabas ang El Feli? Pansinin, ang El Feli ay isinalin sa English bilang Reign of Greed. Huwag niyo pong aakalain na ang pinatutungkulan ni Rizal ng El Filibusterismo bilang Reign of Greed ay ang mga Kastila lamang. Ginagamit lang ni Rizal ang pangyayari sa Pilipinas bilang archetype. Ang pinatutungkulan niya dyan ay ang European powers kung saan kasama ang Espanya. Paano po namin nasabi? Balikan natin ang Berlin Conference, kung saan pinagkaisahan ng mga European powers na agawin ang lupain ng Africa. Ito yung tinawag sa world history na Scramble for Africa. Isang taon matapos ang Berlin Conference, pumunta si Rizal sa Germany.
at kanyang inilimbag doon ang Noli Me Tangere. Yan ang kanyang unang pasabog para sa Germany. Ngayon, ang El Filibusterismo naman ang kanyang pinasabog sa Belgium. Tanong, bakit sa Belgium? Maiintindihan nyo yan kung kikilalanin natin ang Belgium at ang hari nito, si King Leopold II. Itong si King Leopold ang pinaka-greedy or pinakagahaman sa lahat ng European powers na sumakop sa Africa. Ginamit niya ang force publique or force publique, military power, para sa pansariling interest. Ang force publique ay tinawag ngayon na Democratic Republic of Congo. Tinutuhot talaga nitong si King Leopold ang natural resources ng Congo simula sa ivory. Kung kalupitan ang pag-uusapan, hindi magpapahuli itong si King Leopold. Isinailalim niya sa forced labor ang mga natives upang mag-harvest at magproseso ng rubber. Kapag hindi naaabot ang kota na gusto niya, pinuputulan ng kamay ang mga workers, lalaki, babae at bata bilang parusa. Kapag ang mga magulang ay mahina ang trabaho sa pagpoproseso o pag-harvest ng rubber, ang ginagawa sa ilalim ng pamumuno ni King Leopold ay puputulan ng isang binte o isang braso ang anak noong magulang. Ganyan po ang kalupitan na nangyayari sa ilalim ng pamumuno ni King Leopold. Ang konserbatibong estimate ng mga namatay na Africans ay tinatayang umabot sa 10 milyon sa ilalim ng pamumuno o pananakop ni King Leopold. Ang mga sinaunang istruktura na itinayo sa panahon ni King Leopold II ay galing sa dugo at pawis ng mga Africans. Mga silent witnesses ang mga istruktura na yan at pagpapatunay sa El Filibusterismo ni Rizal, the reign of greed. Yan ang pinakamalapit na paliwanag bakit sa Belgium niya inilabas ang El Filibusterismo. Noong nailabas na ni Rizal ang El Filibusterismo, umabot sa sukdulan ang galit ng mga Kastila at ninais nila itong madakip sa paratang na rebellion or sedition. Pero, rebellion nga ba ang ginawa ni Rizal? Hindi. Reformation po ang tawag sa ginagawa niya at hindi rebellion. Hanggang sa huli, sinabi ni Rizal na malinis ang kanyang konsensya sa paratang. Kung papansinin, ang hangad ni Rizal ay mabawasan ang pagmamalupit hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa ibang lahi na sinakop ng European powers. Makikita sa ugnayan ng mga pangyayari na ang kanyang mga obra ay may pandaigdigang implikasyon. Ang kanyang mga travel sa abroad ay hindi lamang sa pagpapakadalubhasa sa larangan ng medisina at insekto. Higit pa doon, ipinakita ng kanyang obra ang tungkol sa slavery. Dahil sa nilalaman, ipinagbawal ng mga pare at ng gobernador general ang pagkakaroon at pagbabasa ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Hindi nila nanaising magising sa kamangmangan habang nilalaso nila ng propaganda ang kaisipan ng mga Pilipino. December 30, 1896, ipinatupad ang parusang kamatayan kay Rizal by firing squad. Ngunit, bago siya namatay, nag-iwan siya ng isang mensahe na kailangang intindihing mabuti ng bawat Pilipino. Malalim at matalinhaga ang laman ng Ni Ultimo Adios or ang Last Farewell. Matapos magkaroon ng kasarinlan, tinanggang harangin ng Catholic Church noong 1956 ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Naghain or naglabi sila sa Kongreso na ipagbawal ang pagtuturo ng Noli at El Feli sa mga paaralan sa Pilipinas dahil kontra daw ito sa kanilang mga dogma at doktrina.
Ngunit yan ay hindi pinayagan ng Kongreso. Kaya malaya nating nababasa ang 2 libro hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa susunod na video ng Rizal series, i-decode natin ang Mi Ultimo Adios or ang Last Farewell. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa Oferian Heritage Channel. Hanggang dito na lang po. Be blessed, Oferians. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng mensahe. At kung kayo po ay may mga katanungan, paki-click po ang link sa ibaba at paki-like and share na rin po. Maraming salamat.